Ang libangan ng sport ay binubuo ng pangkaraniwang pisikal na gawain. Kabilang na dito ang basketball, golf, judo o boxing. Nagtatakda rin ito ng mga patakaran. Kaya kung di ka susunod dito, maaari kang matanggal o kaya ma-disqualify. Ang sport ay pwede rin salihan ng individual o kaya isang grupo. Maliban sa premyo, naghihirang din sila ng kampyon para sa mananalo. Kaya ganun na lamang ang pagkasabing ng ibang tao na lumahok dito. Kaya naman sa video to ang pag-uusapan natin ay ang kakaibang kwento na isang tao na sumubok na iba't ibang uri ng sport makasali lang sa Olympic. Kaya naman kung bago ka pa lamang sa ating channel, huwag mo sanang kalimutan na kalimbangin ng kampana nang sa gayon, ma-notify kita pag may bago akong video na i-upload. Kung gayon, simulan na natin. Ang kwentong to ay tampok hango sa totoong buhay ni Eddie Edwards na sa kagustuhang sumali sa Olympic, sumubok na iba't ibang uri ng sports makasali lang rito. Bata pa lang si Eddie ay pangarap niya na talagang makalahok sa Olympic. 10 taon pa lamang siya na pangarapin niya ito. Kaya naman sa mura niyang edad ay sumubok agad siya ng iba't ibang uri ng sport. Kaso nga lang, sa kasamaang palad, ni isa sa subukan niya hindi siya nagtatagumpay. Habang nag-e-ensayo, madalas siya rin tamaan ng bintana ng kanilang bahay. Minsan niya dumating sa punto na si Bata mismo ang tumama sa bintana nito, na naging dahilan ng sobrang pagagalit ng kanyang ama. Dumating pa sa punto na pinahihinto na siya ng kanyang ama dahil madalas siya nakakasira. Pero dahil sa kagustuhan niya sumali sa Olympic, nagpatuloy pa rin siya at di tumigil dito. Dumating din sa punto na nawala na siya ng pag-asa. Pero dahil suportado siya ng kanyang ina para maabot ang kanyang mga pangarap, andyan palagi ito para palakasin ang kanyang loob at gabayan sa kanyang gagawin. Lumipas ang panahon at nagpursigi pa rin si Eddie na maabot ang kanyang mga pangarap. Habang nasa bahay, ay hindi niya inaasahan mapanood ng sport na ski jumping. Laking tuwa niya at sinabi niya sa kanyang sarili na itong sports na to ang aking susubukan. Agad itong hindi sinang-ayunan ng kanyang ama at sinabing wag na ituloy dahil makakasira na naman siya ng mga bagay rito. Pero dahil suportado siya ng kanyang ina, kanyang kagustuhan, sinubukan niya pa rin at di tumigil dito. Mas lumakas pa ang kanyang loob dahil wala sa bahay nila ang lalahok dito. Ang ski jump ay ang pagtalon o pagpapadula sa yelo. Sobra mapangarib ng larong ito dahil maaari kang madisgrasya o mamatay dito. Agad sinubukan ni Eddie at sumailalim sa pangangasiwa ni John Biscombe at Chuck Bighorn. Hindi naging madali ang pagkisimula ni Eddie dito dahil sa kakapusan ng pera. Sa edad na 22 ay nagtrabaho siya sa pabrika para kahit paano may maipangtustos siya sa kanyang pag-iinsayo. Hindi din to naging sapat kaya kailangan niya rin manghiram ng kagabitan sa kanyang pag-iinsayo. Umabot pa sa punto na kailangan niya magsuot ng 6 na pares ng medyas magkasya lang ang kanyang hiniram na sapatos. Kailangan niya rin magbawas ng timbang dahil sa kanyang kabigatan. Isa pang problema ay isa siyang farsighted. Magiging problema ito at baka magdulot ng aksidente. Pero dahil gusto talaga ni Eddie na matupad ang kanyang mga pangarap, hindi naging dahilan nito para huminto siya sa kanyang pag-iensayo. Agad niyang sinubukan na 60 metro haba ng talon ng ski jumping. Inausap siya ng kanyang coach at tinuro sa kanya ang kanyang mga gagawin. Sa una niyang salang ay agad siyang naaksidente na naging resulta para magkabali-bali ang kanyang mga buto. Dahil sa kahirapan ay hindi siya nagpasugod sa ospital at pinuluto na lamang na makapalatela ang kanyang nabaling panga. Sinabihan din siya ng kanyang ama na itigil na ang kanyang ginagawa. Pero dahil pursigido pa rin si Eddie, hindi pa rin siya sumuko at nagpatuloy pa rin siya rito. Lumipas pa ang ilang buwan at isa na siyang dalubhasa. Lumalawak na rin siya sa mga kompetisyon sa kanilang bansa. Dahil sa sunod-sunod na pagkapanalo, nabigyan siya ng pagkakataon na representa ang kanilang bansa sa 1987 World Championship sa West Germany. Bunga ng kanyang pagsisikap ay naging rank 55 siya sa pinakamagaling sa buong mundo. Dahil sa kanyang performance ay nakapasok siya nag-iisang aplikante sa kanilang bansa para lumahok sa 1988 Winter Olympics ski jumping na naging dahilan para bansagan siyang isang agila. Laking tuwa ni Eddie dahil sa wakas natupad na din ang kanyang pangarap. Lumipas pa ang ilang buwan at dumating na nga ang araw ng kompetisyon. Sa una niyang sabak ay sinalang agad siya sa 90 meters. Sanay na si Eddie sa ganitong taas dahil 6 na beses niya itong gawin kapag siya ay nag-iensayo. Sa una niyang talon ay agad niya nakuha ang 73.5 meters. Sa ikalawang talon naman niya ay nakuha niya ang 61 meters na naging daan para makuha niya ang British record sa larangan ng ski. Laking tuwa ng kanyang ina na makuha niya ang record. Hindi man siya pinalad ng manalo, siya pa din ang tinanggal na may pinakamabang talon at humawak ng British record. Naging daan nito para magbukas sa kanya ang pinto ng kasikatan. Lumalabas na din siya sa mga talk show at commercial. Ginawan din siya ng movie na hinango sa sarili niyang buhay.
Napangiti na lang si Eddie dahil sa wakas, nakuha niya na rin ang matagal niya ng mga pinapangarap. Nagretiro si Eddie sa edad na 50 at tahimik na naninirahan sa Southwood Chester sa United Kingdom. Ang kwentong to ay talagang kapupulutan mo ng aral na kapag may pangarap ka, wag kang susuko kahit gano'n mang katagal ang abutin. Hindi hadlang ang kahirapan para maabot mo ang iyong mga pangarap. Kailangan mo magpursigi at magpatuloy para makuha mo ang mga bagay na ninanais mo. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong mga pangarap. Kay Jesus mo hanapin ang kasiyahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. This is MC, thank you, and see you on the next video.